Samantala, umasa sa matatag na depensa at pinangunahan ng Seattle Seahawks ang panalo kontra New England Patriots sa score na 29-13 at sinelyohan ang Super Bowl 60 sa Santa Clara. Ang ibang detalye alamin sa aking pag-abante. Umasa sa matatag na depensa ang Seattle Seahawks upang talunin ang New England Patriots sa score na 29-13 at masungkit ang Super Bowl 60 sa Santa Clara, California. 6 na beses na sack ng Seahawks ang Patriots rookie quarterback na si Drake May kabilang isang strip sack na nauwi sa touchdown. Sa fourth quarter, 5 field goal naman ang isinambulat ni Jason Myers habang nagdagdag si Sam Darnold ng isang touchdown pass kay A.J. Barner. Maagang nakontrol ng Seattle ang takbo ng laro matapos magbukas ng scoring sa 33-yard field goal ni Myers sa kanilang unang drive. Dinoble pa ni Myers ang kalamangan sa ikalawang quarter at muling tumira bago matapos ang first half, kung saan 5 beses nagpunt ang New England at nabigo makatawid sa Seattle territory. Umakyat sa 9-0 ang bentahe ng Seahawks sa halftime. Lumaki ang lamang ng Seattle sa ikatlong quarter matapos magkamali si May na nauwi sa fumble na sinundan ng 16-yard touchdown catch ni Barner. Saglit na bumangon ng Patriots sa fourth quarter sa 35-yard touchdown pass ni May kay Mac Hollins, ngunit hindi na nila napanatili ang momentum. Isang interception ni Julian Love ang naglatag ng panibagong field goal ni Myers para sa 22-7 na bentahe bago tuluyang isara ng Seahawks ang laban sa fumble return touchdown ni Uchenna Nwosu. Uli nang nakapuntos ang New England sa touchdown ni Ramondre Stevenson, ngunit nabigo silang mabawi ang onside kick. Sa panalong ito, hindi lamang napigilan ng Seattle ang Patriots na makuha ang record na ika-7 Super Bowl title, kundi nakaganti rin sila sa pagkatalo sa New England sa championship game may 11 taon na ang nakalipas. Samantala, naging usap-usapan din ang halftime show matapos punahin ni US President Donald Trump ang pagtatanghal ng Puerto Rican superstar na si Bad Bunny. Sa isang post sa social media, tinawag ng Pangulo ang halftime show na absolutely terrible. Ilang linggo matapos questionin niya ang pagpili kay Bad Bunny bilang performer. Sa kabila ng ingay sa labas ng field, malinaw ang naging sentro ng gabi. Isang dominanting defensive performance na muling nag-abante sa Seattle Seahawks sa tuktok ng NFL. Ako si Sus Valdez, Abante Sports, nauna.